Bago po tayo mag-umpisa, tayo po'y manalangin. Tayo po'y pumikit at manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Una sa lahat, kami nagpapasalamat, nagpupuri, at walang sawang magpupuri sa iyo, magpupugay sa bawat araw ng aming buhay. Sa pagkakataong ito, Ama, salamat po sa gabing ito, sa presensya ng bawat isa na narito, na ang layunin ay patuloy kang maitaas sa aming buhay. Patuloy kaming maglingkod sa iyo ng may katapatan, Panginoon. Dakilang Diyos, kami ang iyong mga lingkod na walang sawang magpupuri, magpapasalamat sa iyo. At salamat sa gabing ito, sa araw na to, na ang bawat isa ay nakarating ng maluwalhati. At hinihiling namin na sa aming pag-uwi ay patuloy mo kami samahan sa bawat oras ng aming buhay na yung pinakakalob sa bawat araw. Sa iyo lamang ang papuri at pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay gagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong nagpapagal. At ang awit ng puri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may saya at baburi para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakan sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay gagalakan, handog niya ay kalakasan, bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya, para lang sa Kanya, para lang sa Kanya. Amen. Sige po, nabitin po kayo, no? Pwede na po tayong maupo. Si Sister Ana po kasi ay ninenervyos. Kasi baka raw masyado po siyang humaba eh. Kaya simulan na po natin. Sino na po yung gustong magpuri sa Panginoon? Sige po, tayo na. In 1, 2, 3. Meron po ba? Gustong yan.
Magandang gabi po sa bawat isa sa atin. Ako'y nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa talagang binibigyan niya rin kami ng mag-asawa ng lakas ng katawan para dumalos ang ganitong mga gawain. Kasi habang medyo malakas pa kami, dapat talaga dadalo kami sa mga gawain dahil binibigyan pa tayo ng lakas ng Panginoon. Kaya talagang parati ko siyang pinupuri at pinasasalamatan katulad nitong prayer meeting na to. Kaya sa Diyos ang lahat ng papuri at pasasalamat. Meron pa po ba? Hello. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ayan. Good evening. No. Sakit ng ngipin ko. Ayan. Ayan, isa nga pala yun, no? Marami kong dapat na ipagpasalamat kay Lord. Ano po? Mula pa nung 2 buwan nakalipas, no? Una-una kasi yung matagal kong prayer na pinagpe-pray namin dito dun sa dulo na yon. Yun, sa upuan na okay na. Oo. Na kumbaga ba na ibigay na ni Lord sa akin, no? Yung na-promote kasi ko ng principal 2, no? From principal 1 to principal 2, ayun. Kaya ako natutuwa dyan sa mga kabarks ko dyan. Kaibigan, lahat na mga aking binubulong sa kanila palagi tuwing gabi. Ayan. Ayan. Hindi ako makakagat. At 4 na araw na rin masakit ang ngipin ko. Hindi naman ako makalis ng eskwelahan pag uwi ko ay gabi. Kaya hapon na, no? Sarado naman na. So, buti kanina nakatakas ako. Sabi, nandun pa naman kami kay Mayor, sa Mayor's office. Tinakasan ko namin si Mayor, tinakasan ko. Talagang kinakailangan ko na umalis kasi hindi ko na kaya. Nakagano na ako, masakit ang ulo ko. So, sabi ko, alis muna ako. Ayun. Buti na lang, nang nakita ko pala ng doktor, gumaling na agad ako. Ang lalim nung binutas dito sa ngipin kong gano'n. Sakit papataas ang puwit kong gano'n. Talagang di baling maalis na lahat, huwag lang sa ngipin talaga napakasakit. Kaya sabi ko, nung umuwi ako, magaling na po, wala nang sakit. Opo. Pero binigyan ako ng ng gamot. 7 araw na inumin, antibiotics, saka pain reliever. No, kaya po ako masigla ngayon. Kanina hindi ako masigla, hindi ako makakilos sa eskwela na lang. Hindi ako makakain. So ngayon na medyo okay na po. Kaya ako yung nagpapasalamat kay Lord. Baka papasok po ako bukas ng maayos. Thank you po. Ako po, may pinagpapasalamat po ako sa Lord kasi noong December, may nakita po ako sa Facebook na ano tawag doon, yung patalastas. Sabi ko, inano ko siya, tiningnan ko ako yung review niya. Okay naman. Which is yung salamin na to. Sabi ko, Lord, kung talaga pong ito effective para sa akin, ikaw po yung gagawa ng paraan para magkaroon ako nito. Ano mang yung kaparaanan mo, basta nagmula sa'yo, tatanggapin ko. Pinagpipray ko kung will mo talaga, Lord. Sabi ko hanggang Christmas, Lord. Matatapos na po yung December, wala pa ako nun sa alamin na yon. Pero Lord, kung will mo po, sige lang po, okay lang po. Willing naman akong mag-wait, sabi ko. Tapos nagkausap nga kami si Sister Arlene. Yung naramdaman ko naman yung ni Sister Arlene Reyes. Sabi ko, classmate, alam mo, prayer ko to. Yung sinabi ko nga sa kanya na yun. Tapos nanay niya, unang nagkaroon. Parang may confirmation dun sa akin si Lord na, sige, totoo yan. Kumbaga parang, may inattendan po kasi ako na Nuga Best, di ba dati? Umayaw ako kasi napapagod din naman po ako. Tapos meron siyang, yung salamin daw po na to is may negative ions, may germanium rocks. Tapos meron siyang, yung mga rocks, yung rocks na yon, yung parang may yung pinino, yon. Basta may mga ganun sa technology na pinagsama-sama siya, tapos nabuo siyang frame. Doon sa frame na to, saka dito sa
sa temple, saka sa frame, doon siya nakalagay yung mga germanium rocks, black tourmaline, parang ganon, saka ay iron, negative ion, na yung germanium, ano siya, natural antibiotic. Tapos yung mga minerals na naa-absorb ng mata, ng mga veins natin, nakakatulong daw siya, that time, daw. Sabi ko, Lord, gusto kong masubukan. Kasi ako kahit basta nakikita ko sa Facebook, kaming magkapatid, yung namatay na kapatid ko, ganun din siya, kahit nalibo siya. Sabi ko, Lord, kung yung mga kapwa namin na naghahanap ng remedyo para sa sarili nila, lalo na pag sa paningin o sa buhay, gagawin mo, di ba? Ako ganun po ako, to the point na mangutang ako, basta maibsan yung, yung hirap ng kalooban ko, physically, emotional, ginagawa ko talaga kahit mangutang ako, promise yun. At sabi ko, si Sister Nena, sabi niya, halika Sister Nena, try mo. Pinatry niya sa akin, yung ganito niya. Tapos tinry ko siya, nung araw na yun, nung hapon na yun, napakasakit talaga ng ulo ko na parang yung mata ko nakaluwa ng ganyan, pero hindi lang talaga visible. Pero sa loob niya, parang nakaluwa, ganun po lagi ang pakiramdam ko sa mata ko. Kaya sabi ko nga sa inyo, ingatan nyo na po yung mga mata ninyo. Wag nyo na, di ba, ako na lang yung nakaranas ng ganito. Wag nyo na pong intensyon. Hindi sabihin, hindi ko na hinihiling sa Lord o kung sino man yung nag-ano sa Lord, maranasan niya para maintindihan niya ako. Wag na po. Yung makita nyo na lang po ako kung gaano ako nahihirapan, maging na po sa inyo, lesson na ingatan po ninyo yung mga mata ninyo. At sabi ko, sige nga Sister Nen, alam mo, yung oras na na yun, hindi ko lang alam kung mindset lang talaga na makita ko yun, magsuot ko, magkakaganon ako. Alam niyo po, kinabukasan, may kinausap akong kapatiran na talagang napaka-supportive naman talaga ng tao na yung sa akin. Kahit madalas kami nagbabanggaan. Napaka-supportive niya talaga. Alam ko kahit ganun siya, mahal na mahal ako. Alam mo, sinamahan niya ako kahit saan ako pumuntang lugar na hinanapan namin to kung saan lugar. Even yung pera na kailangan ko, tinulungan pa niya ako. Sabi ko, Lord, talagang will mo to. Punta kami, pagsuot ko, magdamag, tiniis ko kasi sabi 8 to 10 hours daw. Alam niyo po, araw-araw na lang, lagi ako parang nabubol na ganyan. Tapos pag tumingala ako, nabubol din ako kasi parang meron akong vertigo. Na pag naaalog yung nagaganyan ako, talagang nahihilo ako. Pag wala akong tungkod na payong na dala, talagang gaganyan ako, lagi ako nakaganyan talaga, totoo yun. 2 taon ko yung tiniis na hindi ako nagre-reklamo talaga. Ay, sabi ko, Lord, eto na to. Alam mo, kinabukasan, mindset lang ba yun? Until now, nawala po yung hilo ko, kinabukasan na tumayo ako, ginaganyan-ganyan ko, tapos naglakad ako. Nawala, hindi na ako naihilo, totoo po. Nawala yung hilo ko. Yung pagsuot daw po nito is 2 to 3 months yung mararanasan mo kung talagang effective yung nawala lang yung hilo ko, okay na yung pakiramdam ko. Pero yung lina, wala pa talaga. Pero yung pag nakakalakad ako sa araw ng diretsyo, di ba dati lagi ako naka-shades para akong tanga kahit nandito sa loob yung silaw. Ngayon hindi na ako nasisilaw ng ganun. Kahit rekta siya hindi na ako nasisilaw. Iyon yung pinakaano ng salamin sa epektibo. Ano pa tawag doon? Basta, iyon. Maganda po. Iyon yung pinagpapasalamat ko sa Lord kasi walang makakaintindi sa akin. Wala pong makakaintindi sa akin kung ano yung nararanasan kong hirap. Kasi ako yung nakakaramdam. Kumbaga parang siguro, kwento ko sa inyo, yun yung pinagpapasalamat ko sa Lord na nahilo ko, nawala. Yung pag-direct ako sa araw, naglalakad ako. Dati parang si Randy Santiago, parang akong tuya. Lagi ako nakasalamin, naka-shades, kahit nandito ako sa loob kasi yung silaw. Kahit nga po umattend ako ng prayer meeting dati, di ba kahit gabi, kasi masakit talaga sa mata, parang binabarena yung mata mo. Yun, pinagpapasalamat ko po yun sa Lord kasi hindi ko siya agad last, kasi noong January 16 lang to. Inobserbahan ko siya. Pero maganda naman po yung epekto sa akin. Ayun, maganda po yung epekto sa akin. Kaya sa Diyos po talaga yung kapurihan. Sa lahat-lahat ng ginagawa niya sa buhay ko. To God be the glory po lagi.
po na-hack yung video ko. Nabawasan ng 10,000. So, pinablock ko siya. Tapos, balikan ko ng 16 days after 16 days. Nung binalikan ko ng Friday, ang sabi tinanong ako ng teller, kung gumamit daw ba ako ng apps. Kaya kayo, reminder, huwag kayong gamit ng apps. Kung gumamit daw ako ng apps sa Google, sabi ko, wala akong ginagamit. Kasi lahat ng may nag-aano sa akin, nag-aayos ng mga credit cards, kaya binablock ko na agad, wala akong sinasagot. Sabi ko, paano? Nung pinakita ko yung video account ko, ang daming withdrawal mula December 16 hanggang January 15. Sunod-sunod yan, umabot ng 9,963. So almost 10,000. Nung binalikan ko ng Friday, ang sabi ko, Ma'am, di po ba pag wala akong consent, hindi naman nila pwedeng galawin yung pera ko? O dapat, kung ginamit ko man ng apps nila, dapat in-stop nila yung kung di ako magbabayad. Umabot pa ng 10,000. Sa isang araw, 3 withdrawal. May 4 na, may 900 pa nga pinakamalaki. Tapos nung balikan ko, sabi ko, Ma'am, di ba pag wala akong consent, hindi nila pwedeng galawin yon. Ma'am, nabalik na po yung pera ninyo. Ay, thank you, Lord! Sumigaw ako sa loob ng bangko. Thank you, Lord! Sabi ko, sa susunod, Ma'am, huwag na kayo, hindi ako nag-o-open sa totoo lang. Hindi ko alam kung bakit nabawasan yung pera ko, sabi ko gano'n. Kaya thank you, Lord, dahil hindi mo ako pinabayaan. O, sige po, ngayon po ay mag-umpisa na tayo ng ating teaching. Ang pamagat po ng ating teaching, our weakness is our strength. Naintindihan po ba ninyo yun? Ito po ay istorya sa Old Testament, galing sa Book of Judges. Ito ay mababasa natin sa Book of Judges from chapter 13 to chapter 16. Pero ang pag-aaralan lang po natin ay chapter 13 kasi po hindi na tayo aabot sa oras. Mahahaba ang ating oras. Baka po magutom kayo. Kaya po ngayon, ay tayo po muna ay manalangin. Father God, maraming salamat po sa oras na ito. At sa pagkakataong pinagkaloob niya sa amin, upang makarinig kami at makapag-aral muli ng iyong salita at ng iyong mga katuruan. Naway maisa puso namin, Panginoon, at maisagawa namin ang anumang mapapag-aralan namin sa oras na ito. At mabago namin ang aming mga buhay upang maging kalugod-lugod sa iyong paningin. Father God, bigyan mo kami ng karunungan at sapat na pag-unawa sa pag-aaral naming ito. Holy Spirit, we invite you in our midst. Cleanse us, our minds, our hearts, upang makapag-focus kami sa pakikinig. We pray na huwag kaming madistract ng gawa ng kaaway sa pakikinig namin sa iyong salita. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So, magbabalik tanaw po tayo muna. Dahil sa mga Israelites, noong panahon na yon ay walang hari. So, ang hari nila noon, buhat nung ilabas sila sa Egypt hanggang sa Promised Land, ang hari nila noon ay ang ating Panginoon, si Yahweh. Kaya, sa sandali na nagkasala ka, papatayin ka na agad, mamamatay ka na. Katulad ng 12 spies na inano ko noon, kay si Caleb, yung 10 spies, agad-agad, dahil disobedience, agad-agad, nang natira na lang si Caleb at saka si Joshua. Ngayon, gayon din po dito. Yung mga Israelitas, walang hari na namamahala sa kanila. Kaya sumasamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Lahat ng kasamaan ay ginawa nila sa mata ng Diyos. So God delivered them to the hands of their oppressors, sa mga Filisteo, sa mga Philistines. So 40 years silang under sa Filisteo. So ang kailangan ni Yahweh ay isang tao na makakatulong niya sa pag-deliver ng mga Israelitas out of the hands of the Philistines. So ang historical background natin, may isang tao na ang pangalan ay si Manoah, galing sa bayan ng Sora, sa tribu ni Dan. So mga Danites siya, siya ng Danites, tribu ng Dan. So nagkaroon siya ng isang anak.
At ang anak na ito ay isang Israel warrior at isang Nazarite judge sa loob ng 20 years. Ang pangalan niya sa Hebrew ay Son, na he bore the name of God who is called Sun and Shield. And as God protected Israel, ganun din ang ginawa ng taong ito sa pagkikipagdigma sa mga Filisteo. Kung anong ginawa ang pagja-judge ng ni Yahweh, ganun din ang ginagawa ni dito. Nahulaan niyo na po ba kung sino siya? May premyo. Ayan ba? O sa Judge 13, verse 3 to 5. Ito po muna ang ating pag-aaralan. Pag may oras pa tayo, itutuloy natin sa hanggang 16. Kasi maganda ang istorya ni Samson. Hindi lang yung lakas niya ang dapat nating maalala. Bakit siya may taglay na supernatural na lakas? Saan ang galing yon? Sa buhok? Ha? Okay, Lord. Alam niyo pala, uwi na tayo. So, ang nangyari niyan, the angel of the Lord, sa verse 3, the angel of the Lord, sino ang angel of the Lord? Appeared unto the woman and said unto her, Behold now, thou art barren and bearest not, but thou shalt conceive and bear a son. Sa verse 4, Now therefore beware, I pray thee, and drink not wine and strong drink, and eat not any unclean thing. Verse 5, For lo, thou shalt conceive and bear a son, and no razor shall come on his head. For the whole shall be a Nazarite unto God from the womb, and shall begin to deliver Israel out of the hands of the Philistines. So, ang angel of the Lord na yon ay si Jesus Christ. Nag-pre-incarnate siya in the form of the angel. Kahit sa Old Testament, nandiyan na si Jesus. Katulad po ni Hannah, ni Rebecca, ni Elizabeth, si Sarah, di ba binisita sila ng anghel at sila ay nagbuntis. Tsaka si Virgin Mary, pero si Virgin Mary ay virgin, hindi siya baog. So, ano ibig sabihin ng Nazarite vow? Sa Numbers 6, verses 1 to 21, it is a voluntary, temporary, or lifelong vow of separation and consecration to God. Pwedeng mag-lifelong ang vow mo, pwedeng temporary lang kasi kung nagawa mo na yung mga pinagagawa sa'yo ni Lord, pwede mo nang gawin yung mga pinagbabawal sa'yo. Pero kung kay Samson, lifelong siya, habang buhay ang vow niya. So his life was set apart from birth with specific rules symbolizing his dedication to God. He was supposed to be holy and serve God. He was granted immense supernatural strength by God to fight to fight the Philistines. His strength is linked in his vow, requiring to abstain from wine, touch dead things, eat anything considered unclean, and never cutting his hair. He was chosen by God to begin the deliverance of Israel from the oppression of Philistines. The setting apart was accompanied by the Holy Spirit from his youth, beginning to stir him after his birth as a dedicated Nazarite. So ano po ibig sabihin ng set apart? Set apart is believers being chosen by God for holiness and a special purpose distinct from the world, to separate ourselves from the worldly values and pursue purity in all aspects of life. Iiwas tayo sa mga makamundong mga gawain, mga pagnanasa, mga katulad ng mga alak, sugal, sigarilyo, pambababae, pagsasalita ng masasama. Kailangan holy tayo. So, ang birth po ni Samuel ay parallel sa birth ni Jesus Christ. Foreshadow siya ni Jesus Christ sa Old Testament. Kasi si Samson, nag-appear ang angel. Nung ipinanganak si
Jesus, nag-appeal din ng angel kay Virgin Mary. At ang kanyang set apart siya, pangalawa, siya ay Nazarite, holy. Si Kristo ay holy. Na-concentrate si Samson being a Nazarite from birth. Sinet apart siya, mirroring Jesus' holy purpose. Ano yung holy purpose ni Jesus? Ang i-save ang humanity from Satan, from the death, and from sin. Ganon din si Samson. Free sa bondage from the Philistines. Thirdly, delivers God's people. Both were raised to deliver Israel from the bondage of the Philistines. At si Jesus, i-save ang humanity from sin. So, ang ating pong points ay nanggaling sa ating binasa, a promise to the barren. Sa chapter 13, verse 3, the angel of the Lord appeared to Manoah's barren, announcing that he will have a son who will begin to deliver Israel. Ibig sabihin ng barren, sa literal meaning, baog, hindi magkakaanak, infertile. Sa biblical word naman, sa spiritual word, ibig sabihin ng barren ay spiritual immaturity or state of disconnection to God. Wala tayong relasyon kay God. Ang second point po ay special consecration. Na-consecrate si Samson sa vow nga, yung nasa right vow, dedicated to God from the womb or birth, which involves never cutting his hair, not drinking alcohol, not touching dirty things, or eating dirty bodies, or eating dirty foods. So, ano po naging mga kasalanan ni Samson? Ano siya, yung nakita niyo yung babae na si Delilah, nagustuhan niya, inutusan niya ang kanyang mga magulang na kunin yung babae para mapangasawa niya. Along the way, dun sa vineyard, nakasalubong siya ng leon. So, pinatay niya yung leon. Nung umalis siya, tapos bumalik siya para balikan yung babae at pakasalan, nakita niya yung bangkay ng leon na sa loob nun may honey. So, kinuha niya yung honey, kinain. At pinag-uwi pa siya, pinag-uwi niya yung magulang niya. Kinain ng magulang, hindi naman alam, hindi sinabi kung saan ang galing yon. So, pangalawang sin niya yon. Pangatlo na, nagpumatay siya ng leon, tapos kumain siya ng dirty things. Yun ang nasa right vow, kabawal-bawalan niya yon. At pangalang points po at pangatlo, at saka ang restriction ng vow, ng Nazarite vow, hindi lamang po para kay Samson yon, para din po sa nanay niya na pinagbubuntis siya. Bawal din siyang kumain ng maglaseng, bawal kumain ng maruming bagay, bawal humawak ng maruming bagay. Si Samson din, ganon, hanggang sa paglaki, bawal yung pati sa pag-inom ng alak o ng mga nakalalasing na inumin. So, ang pang-apat po ating points, divine empowerment sa Judges 13 verse 5. The Lord blessed Samson as he grew up and began to steer or move in. The steering signifies divine empowerment for his mission to deliver Israel from the hands of the Philistines. So, yung Holy Spirit nagmumove na sa kanya mula nung sa kanyang kabataan hanggang sa lumaki sa siya. Ang application po natin ay consecrate yourself, commit to a living set-apart life, avoiding the unclean habits of the culture. Formally and wholeheartedly dedicate your life, time, and will to God, setting apart yourself apart from the worldly distractions, worldly pleasures, for His holy purpose. Maintain purity in daily habits. Kaya po dedicated tayo kay Lord, keep holy, avoid worldly displeasures. So, trust in God's timing. Bakit hindi agad pinagkalooban ni Lord yung asawa ni Manoah ng anak?
Bakit ang tagal pa nang hinintay? Pero kasama po yan sa sovereign plan of God. Kasi po nung panahon nga na yun, under oppression sila ng Philistine, in chaos pa sila. So kung bibigyan nila ng anak, maghihirap din yung anak sa panahon na yon. Kaya in God's perfect timing, bibigyan sila ng anak. Raise your children for God. Focus on raising the next generation to be consecrated for God's service. So ito po yung matatagpuan natin sa verse 12. Na hindi po natin, kung mayroon pa tayo, babasahin po natin yan. So ano po naging mga kasalanan ni Samson? May mga kapintasan po si Samson, mga kapintasan, kahinaan, sa romance, sa revenge. So in spite of his strength, he was prideful, mayabang siya, arrogante, nag-disobey siya sa Nazarite vow, impulsive, wala siyang self-control, overconfidence siya kasi malakas nga siya nagagapi niya lahat Mas marami pa nga siyang na libo-libo ang napapatay niya His weakness on women led him to the road of vengeance. Nung binigay ng biyanan niyang lalaki, si Delilah lang naman ang asawa niya. Nung binigay ng biyanan niyang lalaki, yung babae, sa kaibigan niya, nagalit si Samson. So, naghiganti siya. Kumuha siya ng 300 foxes. Ano ba yung foxes? Alamid. Tapos, pinagdugtong-dugtong niya yung mga buntot noon at sinunog at hinagi sa vegetation sa bukid ng mga Filisteo. So, yun ang pang-apat na niyang kasalanan. Nagre-revenge siya. He was extremely gifted but not godly. He was strong outside. Malakas siya. Physically, malakas siya. But no control inside. Sa chapter 14 po, yun nga, nung kinuha niya yung asawa, nung tinutusan niya yung magulang niya na kuhanin si Delilah para mapangasawa. Tapos sa chapter 15, nung bigay niya yung ang asawa niya sa kaibigan niya. At sa chapter 16, nung napangasawa niya si Delilah, inutusan lang naman siya ng mga leader ng Filisteo, itanong kay Samson kung saan nanggagaling ang kanyang kalakasan. Sa unang attempt, pangalawang attempt, hindi niya napa-amin si Samson. Sa third attempt, nakulitan na si Samson. Kaya, nung habang natutulog sila, tinanong ni Delilah, saan nanggaling ang iyong lakas? So sinabi na niya, sa uncut hair ko, mula pagkasilang ko pa lang, hindi na ako ginupitan, walang gunting na sumayad sa aking buhok. So, nung sinabi yon, tinawag na ni Delilah ang mga Filisteo para gupitin ang buhok ni Samson na nanggagaling doon ang kanyang kalakasan. So, nung sinabi niya, nandiyan na ang mga Filisteo, ang sabi niya, babangon ako katulad ng dati. Pero nung siya tumayo, wala na siyang lakas. Bakit? Bakit nawala ang lakas ni Samson? Kasi yung lakas niya sa Holy Spirit nanggagaling. Kaya nung nagkasala siya, nag-disobey siya, iniwan na rin siya ng Holy Spirit. So yung lesson natin sa discipleship, iniiwan ba tayo ng Holy Spirit? So dito, iniwan siya ng Holy Spirit dahil nagkasala siya. So, yun nga ang mga sins na disobedience na nag-ano sa kanya para siya'y bumagsak. Tapos nung siya'y nahuli na ng mga Filisteo, dinala siya sa kanilang, kinulong siya, dinukot ang kanyang mata. Tapos kinulong siya, tapos pinagtrabaho siya, pinag-ano siya ng grinding stone, i-grind yung grains na paikot-ikot. So, naghirap siya doon. Tapos tumawag siya sa kay Lord, Lord, alalahanin mo ako, ibalik mo lang ang aking lakas. Gusto kong gumanti sa mga Filisteo sa pagdukot nila ng mata ko. So, naawa na naman si Yahweh. So, bumalik ang lakas niya, unti-unti, bumabalik, tumutubo ang kanyang buhok. So, bumabalik ang lakas niya. So, ngayon, tumawag siya ng isang
boy at sabi niya, dalhin mo ko doon sa bulwagan ng temple. Dahil doon sa bulwagan ng temple, ay may kasayahan na gaganap. Dahil nahuli na si Samson, nagkaroon sila ng kasayahan ng piyesta. Feast of Dagon, ng kanilang pinaka-Diyos. Tapos ngayon, mga 3,000 tao ang umattend ng araw na yon, ng oras na yon. So, dinala siya nung bata doon sa gitna ng 2 poste. So, nakatali siyang ganon, parang si Kristo. Di ba si Kristo nakadipa sa cross? So, parallel din yan sa buhay ni Kristo sa kanyang kamatayan. So, hindi alam ng mga Filisteo na bumalik na yung lakas niya. So, ginawa niya, inuga niya yung 2 poste hanggang sa gumuho. At natabunan ang 3,000 na Filisteo. So, mas marami pang napatay si Samson ng oras na yon kesa sa mga namamatay nung nakikipaglaban siya. So, yan na po ang ating istorya. Ngayon, while Samson is sinful, he points to Jesus. He was promised from birth, set apart for salvation. He was a judge who delivered his people. However, the unflawed Samson, Jesus is the perfect judge and Savior. And He is the ultimate source of strength. Siya ang ating kalakasan. Si Samson, yung kalakasan niya, nanggagaling sa Holy Spirit. Pero si Jesus, ang kalakasan niya, sarili niya. He is now come to His life, death, and resurrection. He has won the victory to every sinner who is like Samson, trust in God's strength rather than her own. Our gifts and strengths should be first used to glorify God. Kaya po hindi natin dapat ipagmayabang kung ano man po meron tayo. Yung kayamanan natin, yung pera, yung ating kalakasan, yan po ay nawawala. So ang conclusion po natin at may parallel pa rin po pala tayo yung sa betrayal ni Samson. Yung betrayal, si Samson binitray ni Delilah. Si Jesus naman, ibinitray ni Judas. So, yung God's mercy and providence are not limited by our flaws. Hindi tayo limitado sa ating mga kahinaan. Sa 2 Corinthians, chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ang barrenness po natin, yung pagiging, ano ba yung barren sa Tagalog? Baog, yung walang silbi, walang inability, kakulangan or limitations, or physically incapacitated tayo or financially unstable tayo, ay hindi tinitingnan niyo ng ating Diyos. Katulad ng ginawa niya sa asawa ni Manoah. Pinagkalooban niya ng anak upang magamit niya para i-deliver ang mga Israelita sa kamay ng mga Filisteo. Kung tayo ay maglilingkod ng tapat sa Kanya, naghihintay ng may pagtiyatiyaga, nananampalataya, at nagtitiwala ng buong puso, ay may gantimpalang nakalaan sa atin pagdating ng panahon. Kung tayo man ay spiritually barren or spiritually disconnected kay God, pwede po nating improve yan. Improve natin ang relationship natin kay Lord through prayers, meditation, devotion, at staying away from the worldly pleasures. Yung mga bisyo na yan, yung mga gadgets na yan, na inuuna natin bago kay Lord, bago si Lord. Reading the Word of God
At sa ating kapwa naman, magpalakasan tayo. Hindi yung nagtalikuran. Dapat true love. True love, hindi yung mga hypocrisy. Pakitang tao sa harap maganda, sa likod panay ang bulong-bulungan. Magtulungan, magpatawaran sa mga nagkakasala sa atin. At kung anumang kabutihan ang ginawa natin sa kapwa natin, pagpapalain tayo ng ating Diyos, Ama, ng higit kaysa ginawa natin sa kapwa natin. Tingnan niyo ako, lagi ako pinagpapala ni Lord. Kaya po, yung isa pang ating Samson's story is a brutal reminder that our choice has consequences. Yung mga sins niya, hindi niya na-fulfill ang nasa right vow. Despite his pains and problems, weaknesses and flaws, failures, repeated disobedience, God's goodness still shines through, reminding us that God doesn't forget us. He doesn't abandon us. If we put our hope in ourselves, sa atin, sa sarili natin, sa kapwa natin, we become like Samson. Di ba? Over self-confidence, mayabang, arrogante, walang galang. So, we became weak and slave. Samson is a reminder that our true strength and hope is found in the Lord. Even though Samson made many mistakes, God gave him another chance. He extended His mercy and gave Samson opportunity to fulfill his purpose. Ang purpose nga niya ay i-deliver out from the oppression of Philistines, ang mga Israelitas. God's forgiveness allowed Samson to play a crucial role in the fulfillment of God's plan to deliver Israelites. Despite his shortcomings, his story highlights a crucial truth. God's mercy and providence are not limited by our flaws. Kung ano man po ang makapansanan nyo, hindi po yun liability. Yun po ay ginagamit ni Lord. Katulad po ng ating si Brother. Brother, hindi ka liability. Kita mo, ikaw, pag wala ka, wala kami. Walang magpapatugtog, walang magbibidyo. Kaya hindi po kayo liability. God does the same with us. Yung mga liabilities natin. Hindi naman habang panahon, mahirap tayo. Wala tayong pera, wala tayong trabaho. Umaasa lang tayo sa mga bigay-bigay, di ba? Balang araw, yayaman din tayo. Sabihin nyo lang, yayaman ako. Katulad ni Connie Reyes. Yayaman ako! Sabihin nyo nga. Ako, lagi akong may pera. Hindi ko sinasabing wala akong pera. Dahil ayaw ni Lord na sinasabing wala kang pera. Kasi kung ano yung sinabi ng tongue mo, ganun mangyayari sa'yo. The power of the tongue. Kaya sinasabi ko, lagi akong may pera. Ibig sabihin, hindi ako mayabang nun. All of us stumble and make mistakes. God can transform our mistakes if we repent and allow the Holy Spirit take control of our lives. God's forgiveness knows no bounds. So, wala pong limit ka. Kaya po yan. So, let us pray po. Father God, maraming salamat po sa mga narinig namin at napag-aralan sa oras na ito. Alam po namin na marami kaming pagkakamali, mga pagkukulang, mga kapintasan, at marami kaming ginagawa na laging sumasablay. Napapahamak kami dahil umaasa kami sa aming sariling kakayahan. At kadalasan ay talagang nakakalimutan naming humingi ng gabay sa iyo. Lalo na't alam namin na may kakayahan kami, may karunungan kami, na hindi na namin kailangang dumepende sa iyo o humingi ng tulong sa ibang tao.
na mabubuhay kami sa aming sariling pagsisikap, kakayahan at karunungan. Dahil po sa aming angking karunungan, kakayahan at kayamanan, ay nagiging mayabang kami. Palalo, arugante, at nawawala ng respeto sa kapwa, lalo't higit sa iyo. Nakakalimot na kaming tumawag sa iyo na kung hindi sa pagpapala mo sa amin, ay sana ay wala kami dito sa maginhawa naming katayuan. Alisan po ninyo ang mga kapintasan naming ito upang makapaglingkod kaming ganap sa kaluwalhatian ng iyong kaharian. Father God, I thank you. I pray that you change my heart, open my eyes, upang makita ko ang kahalagahan ng pagiging mahina ko, na ang aking mga kahinaan ay hindi kapintasan at hindi sagabal sa paglilingkod sa iyo. Father God, tulungan mo po kami na mamuhay ng may kabanalan, set apart from the worldly desires. Tulungan mo po kaming tuparin ang aming mga pangako sa iyo. At bigyan mo po kami ng pusong naghahanap ng iyong gabay at panubay sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin. Maraming salamat po sa iyong grasya na mas malaki pa kaysa sa aming mga kahinaan. This we pray in Jesus' name. Amen.